Good evening mga kaibigan, mga kapatid. Welcome po dito sa ating programa sa gabing ito at Happy New Week no sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa kanyang pag-ingat sa atin at lalo na po no na nagkaroon po tayo ng blessed na Sabbath at napakabuti po ng Panginoon no, sa kanya pong biyaya na ipinagkaloob po sa atin na tayo po'y kanyang iningatan sa buong maghapon. Sa gabi pong ito mga kaibigan, mga kapatid, welcome. Welcome po dito sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon at tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral sa Book of Daniel and Revelation. At dito po mga kaibigan, mga kapatid ay titingnan po natin ang mga hula no, na patungkol po sa uh, mundo at sa kasaysayan po no, ng bayan ng Panginoon at ganoon din po no makikita po natin kung ano ba yung mga deception na ginagawa po ni Satan, and we have to prepare no for the second coming of Jesus Christ. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, bago po tayo no magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa mga oras na ito, nais ko po kayong anyayahan no, sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa iyong pag-ingat, sa iyong pong paggabay na hanggang sa mga oras na ito ay nandito po kami at muli pong humihingi sa iyo ng tulong ng iyong banal na espiritu upang ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng karunungan na maintindihan ang iyong mga salita at ito po yung magsilbing dagdag na kalakasan po sa aming pananampalataya sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, pagkat sa aming sarili wala po kaming magagawa. Kaya ito pong lahat ay aming dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Muli po mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito po sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, and we will be studying the book of Revelation and the book of Daniel. So nung nakaraan po mga kaibigan, mga kapatid, ay atin po napag-aralan no, yung patungkol po sa Revelation 10. At nakita po natin that amidst of the deception na pinakawalan po ni Satan dito po sa sanlibutan, nakita po natin dito yung countermeasure na ginawa po ng Panginoon that He will have this worldwide proclamation of the gospel. No? Na magkakaroon po ng malawakan na pagpapaabot ng balita sa buong mundo at makita po natin that ang church din no, ng Panginoon ay magkakaroon po ng understanding with regard especially to the prophecy na patungkol po no, sa events of these last days. No? As it was revealed to Daniel. At na-record po ito ni Daniel. At makita po natin mga kaibigan, mga kapatid, na napaka-importante po, no? Napakahalaga po sa atin na ito po yung ating maintindihan at makita po natin that God is revealing all this truth no, sa ating pong kapanahunan ngayon for us to be aware, for us to be um, knowledgeable of the things no, that are going on in this world. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, makita po natin no, that isa po no, sa magiging karanasan ng bayan ng Panginoon ay ang matamis na pagtanggap no, sa mensahe no, patungkol po sa napakalaking pangyayari na inaantay po natin, and that is the second coming of Jesus Christ where He will establish the eternal kingdom that will be possessed by His people. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, nakita po natin no, that after that um, disappointment, no? Kasi darating po sa time na yung matamis na pagtanggap sa mensahe ay magiging pait po ng karanasan sa bayan po ng Panginoon. After that, God will restore the gift of prophecy to His people. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, magpatuloy po tayo no? Dito po sa ating pag-aaralan, Revelation 11, and we will see. No? Titingnan po natin kung ano po yung uh, effort, no? Dagdag na effort po ng kaaway upang ito po ay mapigilan
ang paglaganap ng salita po ng Panginoon. Kaya titingnan po natin mga kapatid, mga kaibigan, dito po no, sa Revelation 11, and we will be studying about the two witnesses. No? So may ilang mga bahagi po itong Revelation 11, ngunit tayo po ay magsisimula sa pag-aaral ng two witnesses. No? So dito po mga kapatid, titingnan po natin yung mga talata. Revelation 11:1, sabi po dito, "And there was given me a reed like unto a rod. And the angel stood saying, Rise and measure the temple of God and the altar and them that worship therein." No? So, meron pong pinasukat ang Panginoon po dito. No? Yung temple, yung altar, at yung mga nag-worship po doon. No? Ito po yung tatlong bagay na pinasukat po ng Panginoon dito po no? Sa Revelation 11:1. 1 Peter 4:17, sabi po dito, "For a time is come that judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, what shall be of them that obey not the gospel?" So, ibig sabihin po dito mga kapatid, mga kaibigan, meron pong pagsusukat. No? Meron pong pagsusukat at ito po ay magsisimula po sa bayan po ng Panginoon. It begins with the house of God. No? Kasi sila po yung nakakaalam patungkol po sa katotohanan. Thank you. At makita din po natin mga kapatid, mga kaibigan, na sabi po dito ni Peter, na kung ito'y magsisimula po sa atin, ano kaya ang magiging kahihinatnan no, ng mga hindi sumusunod sa magandang balita? Kaya po makita po natin dito mga kaibigan, mga kapatid, that we have a view of the judgment that will be done in the house of God. At nakita po natin yung tatlong bagay na susukatin, no? The temple, the altar, and the worshipers, mga kaibigan, mga kapatid. So babasahin po natin itong isa pong babasahin, no? The Bible Commentary Volume 7, 972. So measuring of God's church. No? The grand judgment is taking place and has been going on some time. Now the Lord says, measure the temple and the worshippers thereof. Remember when you are walking the streets about your business, God is measuring you. When you are attending your household duties, when you engage in conversation, God is measuring you. Remember that your words and actions are being daguerreotyped or photographed in the books of heaven as the face is reproduced by the artist on the polished plate. So makikita po natin dito mga kaibigan, mga kapatid, that we are on the period of probation. No? Ang ibig pong sabihin ng probation mga kapatid, mga kaibigan, in other words, is observation. No? Tayo po ay inoobserbahan ng Panginoon. Ano ba yung inoobserbahan ng Panginoon? Or ano ba yung kanyang tinitingnan po sa bawat isa sa atin? Let us remember, my dear brothers and sisters and my dear friends, no, na yung gawain po ng Panginoon sa kaligtasan is to make sure or siguraduhin po na ang rebellion na nangyari po ay hindi na po mauulit. That's why, no? Kaya po, talagang tinitingnan po, sinusukat po ng Panginoon kung sino ba talaga yung buong puso na magbibigay po ng kanilang buhay. No? Let us remember that we are not earning this salvation. Hindi po natin to kinikita yung salvation. No? Hindi po natin ito matatanggap sa pamamagitan po ng ating sariling katuwiran. No? We will have this salvation and we are having this salvation dahil po no, sa pag-offer ni Jesus Christ ng kanyang buhay, ng kanya pong dugo na lilinis po sa bawat isa sa atin. In short po mga kapatid, mga kaibigan, this salvation
ito pong kaligtasan na atin pong tinatamasa sa mga oras na ito, sa mga panahon na ito, is a gift from God. And because of that, no, lahat po na nag-profess, lahat po ng umaangkin na sila po ay nakatanggap ng kaligtasan ng Panginoon, God is measuring. No? Especially with God's people, mga kaibigan, mga kapatid. No? Na tayo po ay sinusukat sa lahat po ng ating pamumuhay, sa ating pananalita, no? The way po tayo nagkakandak ng ating everyday business, no? Even in our household duties. Lahat-lahat po 'yon, mga kaibigan, mga kapatid. God is measuring us, no? Kaya titingnan po natin dito, mga kapatid, Revelation 11 verse 2. Sabi po dito, "But the court which is without the temple leave out and measure it not, for it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread under foot 40 and 2 months." This 40 and 2 months, mga kapatid, is the same time period referring to the 1,260 years na papal supremacy. At ang isa po sa interesting thing, mga kaibigan, mga kapatid, no? With regards to this prophecy, Revelation 11 verse 2, ang patungkol po sa time period ng paghahari po ng Little Horn Power covers about 1,260 days. Ay inulit po ito ng 7 beses, and we have understood that the 7 denotes completeness, no? O ibig sabihin po, ang number 7 ay nagpapahiwatig po ng pagkakompleto, ng pagkabuo, no? Perfect, no? So ibig sabihin po, napaka-importante ng karanasang ito, ng time period na ito, referring to the Little Horn Power, the 1,260 years, a time, times, and dividing of time, and the 42 months. No? This is the same time period. Kasi yung 42 months, and there is 30 days in a month, ibig sabihin po, 1,260 years, no? 42 times 30 will be 1,260 years, and it refers to the papal supremacy, AD 538 to AD 1798. So ito po, mga kaibigan, mga kapatid, no? Ang sinukat po ay yung bayan po ng Panginoon, and those that are without, no? Ito po ay sinabi po ng Panginoon na it is not to be measured, no? Kasi it is given to the Gentiles, and the holy city shall be tread under foot for 40 and 2 months. Ibig sabihin po, lalapastanganin po ang temple po ng Panginoon. The holy city will also be tread underfoot 40 and 2 months. Titingnan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang mga susunod po na talata. We have remembered that the Roman persecution, no, especially during the time of papal supremacy, has lasted for about 1,260 years. At mababasa po natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, in Psalm 79, verse 1, no, sabi po dito, "A psalm of Asaph, O God, the heathen are come into thine inheritance. Thy holy temple have they defiled. They have laid Jerusalem on heaps. The dead bodies of thy servants have they given to be meat unto the fowls of heaven, and the flesh of thy saints unto the beasts of the earth." So natupad po dito, mga kaibigan, mga kapatid, ang prophecy na sinabi po ni David, no? Na kung saan yung mga dead bodies or yung mga patay po na katawan ng mga servant po ng Panginoon ay binibigay po nila na pagkain sa mga ibon, at yung kanila po mga laman
ay binibigay po na pagkain sa mga hayop po sa sanlibutan. This was literally fulfilled, mga kaibigan, mga kapatid, no? During the time of Roman persecution. Nangyari po talaga ito, mga kaibigan, mga kapatid. And we have seen, no, in Revelation 11 verse 3, "And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,260 days." Now, one score is equivalent to 20 years. So 3 score days is equivalent to 60 years, no? So this is the same time period, mga kapatid, mga kaibigan, no? 1,260 years, clothed in sackcloth. These are the olive trees and the two candlesticks standing before God of earth. So makita po natin dito, mga kaibigan, that this particular verse, no, ay nagbabanggit po patungkol sa two witnesses that they will prophesy 1,260 years in sackcloth. No? So ibig sabihin, pahirapan po ang pag-witness ng two witnesses na ito. At itong two witnesses na ito ay tinatawag din na two olive trees or the two candlesticks. Titingnan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, ano bang ibig sabihin nito? Sino-sino ba itong two witnesses? So basahin po natin Zechariah 4:11, mga kapatid. Sabi po dito, "Then answered I and said unto him, What are these two olive trees upon the right side of the candlestick, and upon the left side thereof? And I answered again and said unto him, What these be the olive trees, the olive branches, which through the golden pipes empty the golden oil out of themselves? And he answered me and said, Knowest not what this be? And I said, No, my Lord. Then said he, These are the two anointed ones that stand by the Lord of the whole earth. No? So yung two witnesses po, mga kaibigan, mga kapatid, refers, no, to the Word of God. No? We have these two witnesses, the Old and the New Testament, mga kaibigan, mga kapatid. At during this time of 1,260 years, na kung saan wala po silang kalayaan na magbahagi po ng salita ng Panginoon, the Bible was banned. Therefore, yung two witnesses po, yung Old and New Testament have witnessed, have prophesied in sackcloth. Ibig sabihin po, pahirapan po yung kanila pong pag-witness because they were given, no, yung panahon na yon ay binigay po sa little horn power, the hidden, to trod under the foot the holy people of God. At makita po natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, that in Zechariah 5 verse 1, sabi po dito, Then I turned and lift up mine eyes and looked, and behold, a flying roll. So sinabi po ni Zechariah, mga kapatid, may nakita po siyang lumilipad na roll, no? The flying roll. At sabi po dito, and he said unto me, What seest thou? Ano bang nakita mo? And I answered, I see a flying roll. The length thereof is 20 cubits, and the breadth thereof is the 10 cubits. Then said he unto me, This is the curse that goeth forth over the face of the earth. So makikita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, na dito po, no, sa Zechariah 5, no, kagaya po ng ating nakita in Revelation 10, na meron pong pagpapalaganap ng mensahe patungkol po sa ating Panginoon, patungkol po sa kaligtasan. And it was seen also that this flying roll, no, na lumilipad, at nakita po ito na sabi po dito, ito po yung sumpa, no? This is the curse that goeth forth over the face of the earth. For everyone that stealeth shall be cut off, and on the side according to it, and everyone that sweareth shall be cut off on the side
according to it. So, ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kapatid, that this flying roll, no, will be a curse. Magiging sumpa po ito sa lahat po ng gumagawa po ng hindi sa katuwiran. Makikita po natin dito, it mentions about stealing, yung nagnanakaw, that sweareth, yung nanunumpa. Lahat po sila will be cut off. And sabi pa dito sa 5 verse 4, I will bring it forth, and said the Lord of hosts, and it shall enter into the house of the thief, into the house of him that sweareth falsely by my name, and it shall remain in the midst of the house, and shall consume it with the timber thereof, and the stones thereof. So, ibig sabihin po, may pagpapalawak ng mensahe po ng Panginoon, and it will condemn, it will judge those that will not obey what God has bidden for us to obey. No? So ito po ay magdadala po ng judgment for those who are not doing what is right, mga kapatid. Yung hindi po gumagawa kung ano yung tama, mga kaibigan, mga kapatid. Pero makikita po natin dito sa kasunod po na verse po, mga kapatid, in Zechariah 5 verse 5. Then the angel that talked with me went forth and said unto me, Lift up now thine eyes and see what it goeth forth. And I said, What is it? And he said, This is an ephah that goeth forth. And he said, Moreover, this is their resemblance through all the earth. No? So, ibig sabihin po, mga kapatid, while God has this standard of righteousness, ito pong flying roll, na nagkukondem po ng gawain na hindi po sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, meron ding isa, itong tinatawag na ephah. Ang ephah po, mga kapatid, mga kaibigan, ay ginagamit din po ng pansukat, no? Sa mga, for example, yung arena, no? sa ancient Israel. So, kung meron pong measurement, kasi kung titingnan po natin, this is related to Revelation 11, mga kapatid, mga kaibigan. Kasi yung Revelation 11 is trying to have this reference, or kinukuha po yung Revelation 11, yung reference po na ito ay mula po sa Zechariah, in the book of Zechariah, particularly with this Zechariah 4 and Zechariah 5, mga kapatid, mga kaibigan. So kung meron pong flying roll, no? Kung meron pong standard yung Panginoon, yung rod na nakita po natin doon po sa Revelation 11:1 na ginagamit po pang sukat, meron ding ephah, mga kapatid, mga kaibigan, na ginagamit din po sa pagsusukat. And this is the resemblance through all the earth. Na ang ito pong ephah na ginagamit po, another standard, ay ginagamit po, mga kaibigan, in resemblance through all the earth. No? Through all the earth. And behold, there was lifted up a talent of lead, and this is what the woman that seated in the midst of the ephah. No? So nakita po, mga kapatid, nung binuksan po yung ephah, no? Yung binuksan po yung ephah, may nakita pong isang babae sa loob. No? May nakita pong isang babae sa loob. At kung atin pong maalala, mga kaibigan, mga kapatid, that woman represents a church. No? Yung babae po ay nagre-represent ng church. Ibig sabihin po, kung may standard po yung Panginoon na yung kanya pong kalooban, yung kanya pong commandments, meron ding isang church, mga kapatid, mga kaibigan, nagpapakalat ng isa din pong standard na hindi po kaayon sa standard ng Panginoon. No? Binuksan po ito, nakita po nila, nandun pala yung babae sa loob. May babae doon sa loob po ng ephah. At makita po dito, mga kapatid, in 5 verse 8, and he said, This is wickedness, and he cast it into the midst of an ephah, and he cast the weight of the lid upon the mouth thereof. So, nakita po natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, that when we look back at the history, no, kung titingnan po natin yung history po with the 7 churches,
nakita po natin that in the period of Sardes, they have a name. Meron po silang pangalan na buhay, ngunit sila po ay patay, mga kaibigan, mga kapatid. Bakit po? Isa po sa dahilan noon, mga kaibigan, mga kapatid, no, ay during the time, no, na umusbong po itong Reformation, no, during the time of Wycliffe, yung iba pa pong mga reformers, sila John Hus and Jerome, makikita din po natin yung mga iba't iba pa pong mga reformers, no, especially then si Martin Luther at yung mga sumunod pa po ng mga reformers. They were pointing out the woman, no, the papacy, as wicked, no? Sinasabi po nila na yung papacy is the Antichrist. He is an enemy of God. Yung system na iyon ay kaaway po ng Panginoon. Gumagawa po ng standard na hindi po kalooban ng Panginoon. Ngunit nakita po natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, na matapos po na binuksan, ay tinakpan po ulit. No? Tinakpan po nila ulit. Ibig sabihin po, binuksan nila, inopen po nila sa buong mundo that papacy is the Antichrist. Pero dumating po yung time, mga kapatid, na kanila pong tinakpan muli. Hindi na po nila dinuturo as the Antichrist. Kung atin pong maririnig ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, there is no church, no, with the Protestant bodies, mga kaibigan, mga kapatid, na tumuturo boldly sa panahon po ngayon that the Antichrist is the papacy. No? Kasi nga po it was revealed here, pinakita po dito, natatakpan po nila. No? Tatakpan po nila, itatago po nila, mga kaibigan, mga kapatid. Tatahimik po sila. The Reformation, yung Reformation po ng ginawa at sinimulan po ng ating mga reformers, no? Yung mga reformers po sa nakaraan, makikita po natin tatahimik po. Tatahimik po. Hindi na po nila ituturo na ang Antichrist is the papacy, no? So sa ngayon po, mga kapatid, yun po yung nangyayari, no, sa atin pong kapanahunan. At sabi po dito in Zechariah 5 verse 9, "Then lifted I up mine eyes, and look, and behold, there came out two women." No? May lumabas po na babae, dalawang babae po. And the wind was in their wings, for they had wings like a wings of a stork. Yung stork po, mga kaibigan, mga kapatid, no, ay isa po ito sa ibon na hindi po malinis, no? Kasi sa Bible po may dalawa pong klase ng mga hayop, yung malinis at saka hindi malinis. Yung nakita po dito na lumabas na dalawa pong babae, may pakpak po sila ng stork na hindi po clean or hindi po malinis na ibon, mga kaibigan, mga kapatid. At ano pong ginawa po nila? For they had wings like the wings of the stork, and they lifted up the epa between the earth and the heaven. So makikita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, that according to this prophecy, na ito pong ipa, na isa pong measurement na kakaiba po, no? Salungat sa kalooban po ng Panginoon, salungat po sa standard of measurement ng Panginoon, ay i-lift up po ito, no? I-lift up po ito ng dalawang babae. At makikita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, there's no other two women or two churches in this last time that will uphold false teachings, false standard, mga kapatid, mga kaibigan. It is no other than the papacy and the apostate Protestantism. No? Ano bang ibig sabihin ng apostate Protestantism, mga kapatid? Yun po yung mga Protestant na nakalimot po ng kanilang pinoprotesta, and that is pointing the papacy as the Antichrist. No? Nakikita po natin, nakakalimutan na, hindi na po nag-move yung marami po sa mga
Protestant bodies, mga kaibigan, mga kapatid, they are not moving forward into the light of God. Hanggang sa ngayon po ay kanila pa rin pong kinikilala ang child of papacy, which is Sunday. Yan po ay utos lang po ng Rome at hindi po yan mababasa at hindi po yan binabase sa nakasulat po sa Bible. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, makikita po natin dito, kanila po itong i-lift up, no? Kanila po itong i-lift up between earth and heaven. Ibig sabihin, kanila po itong i-introduce, kanila po itong ipagmalaki between earth and heaven. And then said I to the angel that talked with me, whither do this bear the ephah? No? Saan ba nila ito dadalhin ang ipa? And he said unto me, to build it an house in the land of Shinar, and it shall be established and set there upon her own base. Kung maalala po natin mga kapatid, mga kaibigan, Shinar, the land of Shinar, is the land where Nimrod, no? Na si Nimrod po, doon po siya nagtayo ng kanya pong a monument of rebellion. The Tower of Babel, no? Tinawag po yun na Tower of Babel kasi from the word Babel, meaning confusion, no? Confusion. Hindi po sila nagkakaintindihan. Hindi po sila nagkakaisa, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po nakikita po natin dito that this standard of righteousness will be established in the land of Shinar. Ibig sabihin, this is not the standard of the Lord, but it is the standard of the enemy. So makikita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, as it was mentioned in the prophecy, na ito po, no, ay kanila pong lift up, dadalhin po ito sa Shinar, and it will be established. No? There will be a time, mga kapatid, mga kaibigan, darating po yung panahon that the papacy will resume its power and will lift up not just the papacy, but also the Protestant world, mga kaibigan, mga kapatid. Makipag-isa po sila. Makikiisa po sila sa papacy sa pag-lift up nitong false standard that is not in accordance with God's will. No? Titingnan pa po natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang kasunod po ng mga talata. Mababasa po natin sa isa pong napakagandang aklat, no? The Great Controversy, page 267, sabi po dito, concerning the two witnesses, the prophet declares further, these are the two olive trees and the two candlesticks standing before God on earth. Thy word, said the psalmist, is the lamp unto my feet and a light unto my path. The two witnesses represent the scripture of the Old and the New Testament. Both are important testimonies to the origin and perpetuity of God's law. Both are witnesses also to the plan of salvation. The types, sacrifices, and the prophecies of the Old Testament points forward to the Savior to come, and the Gospels and epistles of the New Testament tell of the Savior who has come in the exact manner foretold by the type and prophecy. So makikita po natin dito, mga kapatid, that the two witnesses clearly points out, no? Ito po ay tumutukoy, no, sa Old and the New Testament. Yung Old Testament po, mga kaibigan, mga kapatid, ay nag-i-introduce, nagpapakilala patungkol po, no? Point forward to the Savior to come. No? Ini-introduce po ang tagapagligtas na darating po dito sa sanlibutan. And the New Testament, no? The New Testament tells us about the Savior. No? Nagsasabi po sa atin patungkol po sa tagapagligtas na dumating in exact manner, no? Gaya po ng sinabi sa mga types and the prophecy, no? Kaya makikita po din natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, that these two witnesses will prophesy
in sackcloth. Makikita po natin, bakit po? Because there is a different standard na ginagamit po dito sa sanlibutan. There is different standard na ina-uplift po ng mga false churches. At makikita po natin dito mga kaibigan, mga kapatid, nakakalungkot na pangyayari. Because many people has believed in this false standard na dinadala po ng dalawa pong babae. No? At makikita din po natin mga kaibigan, mga kapatid, sabi po dito Revelation 11 verse 5, and if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth and devoureth their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. So kung sinaktan po ang salita ng Panginoon, sinaktan po ang two witnesses, kung ano din po ang ginawa sa kanila, yun din po ang mangyayari sa gumawa nun sa kanila mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makikita po natin dito, Revelation 11 verse 6, these have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy, and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with plagues, and often as they will. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, pinahintulutan po ng Panginoon ang pangyayaring ito for 1,260 years. Upang makita po natin, makita po ng sanlibutan, ano ba yung magiging resulta pag itinakwil ang salita ng Panginoon? Ano ba yung magiging resulta pag ang standard po ng Panginoon ay hindi po sinunod? Ano ba yung resulta kung yung EPA, yung standard po na ginagamit po ng apostate churches, ang mamayagpag dito po sa sanlibutan? Titingnan po natin mga kaibigan, mga kapatid, sa last verse po na ating babasahin sa gabing ito. And when they have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and kill them. So makikita po natin mga kapatid, mga kaibigan, that in this particular prophecy na pinahayag po dito in Revelation 11 verse 7, na kung naalala po natin that in that fifth trumpet ay binuksan po ng angel of the bottomless pit, no other than Satan mga kapatid, yung bottomless pit. May lumabas po na usok, may lumabas po na mga locust, may lumabas po doon na iba't iba pong elemento na nagtakip sa liwanag na nagmula po sa ating Panginoon. But in this Revelation 11 verse 7 mga kapatid, that power ay naging beast out of bottomless pit. Ibig sabihin, meron pong isang beast mga kapatid. May kaharian, may kapangyarihan po na lumabas po out of the bottomless pit, and shall make war against them, and shall overcome them, and kill them. So tandaan po natin mga kaibigan, mga kapatid, that this particular prophecy, na makita po natin, this is different, iba po na beast ito. Kasi po, yung little horn power ay naghari po for 1,260 years dito po sa sanlibutan. But ayon po dito sa Revelation 11 verse 7, sa malapit na po ang matapos, and when they shall have finished their testimony, yung malapit na po silang matapos sa kanila pong pag-testimony nitong two witnesses, malapit na po ma-expire yung 1,260 years, may lalabas po, yung lumabas po na beast out of the bottomless pit ay makikipaglaban po, laban sa kanila, and they shall overcome them and kill them. Titingnan po natin mga kaibigan, mga kapatid, sa susunod po natin na episode, ang patungkol po dito sa beast out of bottomless pit. Sino ba ang beast out of bottomless pit na ito? Kasi nakita po natin dito, gaya po ng ating binasa,
This beast out of bottomless pit will persecute God's people for about for that it rain not in the days of their prophecy. No? So they will have particular time na sila po ay maghahari po dito sa sanlibutan. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, abangan po natin kung ano ba yung nagiging resulta ng beast out of bottomless pit. Tandaan po natin mga kaibigan, mga kapatid, God has permitted this. No? Titingnan po natin yung picture, yung larawan po ng kung anong mangyayari po sa unahan pag totally na po na hindi tatanggapin ng sanlibutan ang standard ng Panginoon. Titingnan po natin mga kaibigan, mga kapatid, ano bang nangyari sa particular beast na ito, sa particular na lugar na ito mga kaibigan, mga kapatid, kung saan ang bayan po ng Panginoon ay inusig ng napakatindi mga kaibigan, mga kapatid. Maliban pa po sa 1,260 years, yung patapos na po ito, meron pong isang power na nanguna sa pag-persecute sa bayan ng Panginoon. And this will be the picture of what will happen in the future. Kasi yung ginagawa po ng halos lahat ng mga tao po ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, ay kanila pong nire-reject ang katotohanan. Ayaw po nilang tanggapin yung standard ng Panginoon. Marami po ngayon sa mga Protestant churches, kagaya po ng prophecy sa Zechariah, na instead po na i-lift up yung salita ng Panginoon, yung standard po ng Panginoon, ang tinuturo po ay wala na pong kautusan. Pinako na yan ni Jesus Christ sa cross. Yun po mga kaibigan, mga kapatid, ay isa pong kasalungat na standard sa Panginoon that was prophesied that it will be lifted up both by Catholicism, Roman Catholicism, and also with the apostate Protestantism. Kaya titingnan po natin sa susunod mga kaibigan, mga kapatid. Sana po ay samahan niyo po ako muli no, sa susunod po natin na episode bukas no, kung kalooban po ng Panginoon. Magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita. And we will understood clearly no, kung ano ba yung ipinahiwatig at inihayag ng Panginoon po sa atin pong kapanahonan. Bago po tayo magtatapos mga kaibigan, mga kapatid, nais ko pong anyayahan kayo sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong kalooban na pinahayag po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po Panginoon sa iyong pagsama sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan niyo po kami Panginoon na hindi po kami malinlang ng kaaway sa mga panahon na ito. Tulungan niyo po kami na magiging obedient sa lahat po ng mga standard na inyo pong binigay po sa bawat isa sa amin. Panginoon, wala po kaming magagawa sa aming sarili kaya ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Kasama po ang aming mga viewers at kanilang pamilya na sa buong gabing ito ay magkaroon po kami ng mahimbing na tulog. May layo po kami sa kasamaan sa mga taong naghahangad po ng kasamaan. Panginoon, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kaming maging handa sa pagparito po ng iyong mahal na anak na si Jesus Christ. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan kami nagkasala sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin, inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Once again, mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. At bago po tayo magtatapos ay nais ko pong batiin no, ang atin pong mga viewers. Sister Gliceria Rillermo, Brother Lib Losis, Brother Hill Sagit Bulante, si Inday Nicor Albeso, sa aking mahal na asawa, Gladys Joy Wanse, at ganun din po kay Granny, no, kay Eunice Rodica, at ganun din po sa aking mahal na ina Julie Gustilo Wanse. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. At sana po mga kaibigan, mga kapatid ay samahan nyo din po ako no, sa susunod po natin na pag-aaral patuloy no, na pag-aaral po ng salita ng Panginoon. At ganun din po no, nais ko pong batiin din si Brother
Gisrel Asayas, at ganun din po kay Lauren Joy de la Cruz. No? Maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid sa inyo pong ah, patuloy, no, na pagsubaybay sa ating programa. May the Lord bless us all. At siya nga pala, no, huwag kalimutan na kung meron po kayong mga tanong, meron po kayong mga clarification, pwede nyo pong ipadala, no, sa ating comment section, or you can message me directly, no, sa Messenger, and we will try to address it, mga kaibigan, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy New Week, and may God bless us all. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen.